Yan, good morning mga boss. Ayan, busy kami dito sa Almar Auto Care. Ayan. Bali, yan, dito muna sa labas saglit, mabilisan. Ayan, Ford. Ayan sir, shout out sa Subaru. Patid na po dito ng oil seal, pabalik na po. At sayang po yung space namin. Gagawa na lang po namin ang paraan yung inyong oil seal. Pakiatid lang. Ayan, thank you so much. Ayan, good morning. Ayan. Ayan, tuloy-tuloy. Bali, ito kasi may papakita lang ako sa inyo. Ayan. Isang paalala sa inyo mga boss kapag magpapagawa kayo sa amin. Kung pwede sana sabihin nyo na sa amin yung kompletong detalye. Ayan, kasi marami akong na-discover dito kasi kahapon, okay na, ayos na yung andar. Meron akong, ayan, nagduda na rin ako kanina kasi kinalas ko. Ayan, papakita ko sa inyo yung loob. Dumating naman dito sila sir kanina. Ayan, pero, ayan, baka nakalimutan lang. Ayan, nagkalas na rin ako ng box dahil nga nagtitrace ako. Ito, nakita ko to dito sa sahig. Ayan, ibig sabihin, ayan, sila sir ay nagpapalit na ng ECT. Bago po yung ECT ay surplus yata ito. Hindi ko alam kung brand new or surplus. Ngayon, kung nagpapalit na sana kayo ng ECT mga boss, halimbawa, yun pa rin yung trouble, malamang dinicode na ito dati, itong Honda City nyo. Ito nga rin yung lumabas, ayan. Kasi hindi ko siya mapalabas-labas mga boss, hindi talaga siya nalabas, as in. Ulit-ulit na akong nag-check ng code. Walang nalabas. Kanina lang may lumabas. Nag-check engine siya. Inagapan ko. Dinicode ko agad. Ayan. Lumabas itong ECT. Ayan. Nagtaka ako mayroong ECT sa loob. May teflon pa eh. Ibig sabihin kailan lang ginawa. And then ito, yung ECT niya. Ayan. Surplus po yata itong kinabit. Ayan. Okay naman yun. Wala namang problema kung original, brand new o surplus. Kasi ang mga Honda City na ganitong model ay hindi naman sensitive. Ayan. Papakita ko lang po sa inyo yung nakita ko. Ayan. Ayan, para malinaw. Ayan po. Sunog na po. Naluto sa basa ng langis. Ngayon ang nangyayari, yung reverse switch niya na positive, nagkukunik po dito sa ECT. Ayan. Kaya doon natin malalaman minsan na may pagkukulang din minsan yung gumagawa eh. Gumagawa at saka nagpapagawa. Kailangan po magbigay po kayo ng information na mas mapapadali na hindi mahihirapan yung pinapagawa nyo. Ayan, yung tulong na po yan, doon napapabilis at hindi kayo natataasan sa pag-diagnose o yung singil sa inyo. Kagaya po nito, ayan, nagdikit-dikit po yung wire mga boss kasi naluto na po yung wire, ayan. And then may kasalanan pa nito yung nagpalit ng socket, ayan o. Nagpalit ng socket mga boss, hindi pa dinago sa dulo, ayan o. Itong dulo na to, parehas wala, ngayon nagdikit yan, nakaganyan o. Tapos nasa loob din itong yellow na to. Itong yellow na to is positive to. Papunta to sa reverse switch. Ayan, nagkadikit-dikit po. Kaya nag-check engine siya. Ang trabaho po kasi mga boss ng ECT, ayan, or ECT or electric coolant temperature sensor, ay meron po siyang access sa minor. Mayroong abnormal na minor. Ayan, ang trabaho ng ECT. Mataas at biglang pag-cut ng supply ng kuryente. Dahil nga nagdidikit doon, may pumapasok na positive. Kasi ito mga boss, nagsisend din ito ng signal sa computer box. Although hindi pa naman po ito ganun ka modelo, pero swerte na lang at hindi ganun ka modelo. Kasi kung modelo po ito mga boss, maaaring magkaroon ng damage sa computer box. Ayan. Malalaman na lang natin ito kung hindi talaga nagkaroon ng damage sa computer box. Bali, yan. Dahil pa empty na ito sir, kung nanonood ka, ayan, papakita na po na rin. Kakargahan ko ulit ito ng additional 500 pesos na gasolina. Ayan, empty na po yan. Ayan, naka-empty na. Para i-continuous ko lang yung pagpapaandar. Ayan. At least, napaaga kong nakita dahil nagduda nga ako dun sa ECT mo dun sa loob. And then, lumabas din yung code. Ayan, kaya madali nating nalaman yung problema. And then, nakita ko rin, kinapaka pa ako bagong palit yung socket. Tinastas ko yung electrical tape. Yun, nakita natin na nagpalit sila ng ECT, nagpalit ng socket. Hindi nga lang, kaunti na lang mga boss eh. Ayan, ito dulo na lang oh. Dito nagpalit ng connection. Tapos andito lang sa dulo yung nagdidikit eh. Tapos nagdidikit pa itong nasa dulo positive ng reverse switch. Andito kasi naputol dito. Ito yung connector oh. Ayan. Ayan, isang paalala sa inyo mga boss. Ayan. Kapag mayroon po kayong oil leak, agapan nyo. Malaki po ang magiging problema nyo sa electrical kapag ang oil leak nyo ay napapabayaan. Ayan. Ito, buti na lang, hindi ganun ka modelo. Dahil kung ito po yung modelo,
maaaring may mga sinira na po itong module dahil direct positive po yung nagkakaroon ng ano, tapos pumapasa dito sa 12 volts 5 volts, 5 volts something lang ito yung sa ACT. Ayan. And basang-basa po siya ng langis. Ayan. Dahil hindi naagapan, malamang dati po itong naliligo. Ayan. Tingnan mo, mayroon yata. I-send mo kay Nilo yung code. Ayan, kaya yan. Paalala ko lang naman sa inyo mga boss na gawin po natin sana para mas mapadali tayo. Sabihin natin kaagad kung ano yung mga pinagawa na natin. Malaking tulong po yun para hindi lumaki yung bill nyo. Hindi nyo rin mapahirapan yung inyong mekaniko. Kasi patotoo lang, napakahirap po mag-trace. Kagaya po nito, lalo't hindi agad-agad lumalabas yung code. Ayan, kaya hindi kami agad makapag-update sa inyo. Hello sir, good morning. Hello? Wala nang bawas? Pasagad mo na kamo. Ayan, 2.5. Pasagad mo 2.5. Hindi na. Magkano na lang? Sige, kunin mo na. Kunin mo na. Parisibuhan mo na lang. Okay, thank you. Ayan, bali gagawin natin dito. Puputulin ko na tong pangit, itong sunog. Ayan, kasi malutong na po siya mga boss. Tapos adjust ko na lang yung connection. Ayan. Ayan, maglalagay na lang tayo ng electrical tape. Pumili ng pyesa. Motor na. Hindi na lang kilidong. Kita na lang. Ayan, ito mga boss yung sa kanyang reverse switch, itong yellow na to. Ayan, ito na. Ayan, ibig sabihin takbo ng takbo si sir. Wala po siyang reverse switch, matagal na po itong putol. Ayan, kaya minsan tingin-tingin din tayo pag may time para hindi ganito ang nangyayari sa sakyan natin. Observe din tayo minsan. Tapos ito po ibabalutin na lang po natin. Dalawa na Noy, kunin mo. Hello? Ada ka dara? Kung nagla-live pa naman ako eh. I-send mo na lang yung Gcash number at iyan ako mamaya. Tapos ng live. Ba't wala kang dala? Pakisend na yung Gcash, pakitype. At i-edit ko na lang. Nagla-live ako eh. Hello, good morning. Apo. Hindi ka naman dumating eh. Wala pa ngayon. May mga kausap na kasi akong bago na Anong oras ka ba ito? Lagi naman naka-on yung cellphone ko eh. Hindi naman nagpapatay. Hindi naman. Continuous. Pag ano na.
Tawag-tawag ko na lang ulit kasi nag-schedule na kasi ako. Oo. Oo, pero yung problema ko yung paglalagyan. Kasi andito may mga nag-iwan na eh. 0917-567-567-8230. Ayan, good morning sa inyo lahat, sir. 100. Hindi ko pa alam, sir. Pag may natapos na kami. And yung electrical nyo ay sorry, we're unable to process. Ayan. Yung mga nagpapa-schedule mga boss, pag nagpa-schedule kayo, sundin nyo yung oras para hindi tayo nagkakabuhol-buhol. Ayan, babalutin na lang muna natin, tapos babalutin pa natin mamaya. Mahirap hanapin yung problema ni sir dahil yun nga nagkaroon ng time na wala talaga tayong makita, walang trouble codes sa kadahilan ng walang nalabas sa check engine. Ayan, pinakamahirap kasi mga boss mag trouble kapag walang nalabas sa check engine tapos bigla lang magti-trigger. Buti na lang kanina pag-start ko nag-check engine, dahil kung hindi po nag-check engine wala tayong makikita ang codes. Kita mo, ninakalkal ko na kanina yung computer box, nakita ko naman sa computer box wala namang nag-umido. Ayun nga lang, sana hindi, kasi iba yung nakikita sa hindi nakikita eh, kaya hindi pa natin masusure kung hindi nagkaroon ng damage sa may computer box. Pero maliit na porsyento dahil ito naman po yung old model na unit. Hindi agad-agad matibay po yung computer box nito compared sa mga modelo ngayon na konting sindak lang ng kuryente, kagaya ng halimbawa
Yung mga computer operated ng compressor ngayon, pag nasalubungan nyo ng 12 volts yan ay sira, sunog, puputok yung magnetic or kung ano pa man. And may mga unit na kasi ngayon mga boss na kagaya ng compressor ay computer operated na. Yung tinatawag nating mga 5 volts na lang yung kuryenteng pumapasok sa kanilang linya. And di kagaya dati na halos lahat ay 12 volts, supplyan mo lang kahit saan ka pumunta sa ignition ay okay na. Ngayon po talagang may tamang sukat na tumatakbong kuryente. Kaya hindi na biro yung electrical sa panahon ngayon. And pagdating mga 2032, ayan, pag-aaralan na naman namin yung hybrid. Ayan, kasi wala pa namang napupunta sa amin. Kaya hindi pa kami masyado familiar. Pero darating ang panahon, doon magiging advance na naman yung mga gamit natin, pag-iipunan natin pagdating naman sa mga hybrid. Ayan, soon. Hindi muna ngayon, hihinga-hinga muna tayo. Ayun. Basta tayo naman, tuloy-tuloy naman tayo mga boss sa pagpapaganda ng ating mga gamit. Ayan. Hindi tayo pwede mag-stay sa ganung mahina lamang. Ayan. Good morning sa inyong lahat mga boss. Pa-share na lang at baka makatulong sa inyo or may mga problema kayo na hindi masolusyonan. Try nyo dito sa amin sa Almar Auto Car, baka matulungan kayo namin. Ayan. Bigyan kayo namin ng idea or estimate. Check naman natin ay libre. Ayan, basta pag mayroon kayong mga issue mga boss sa oil leak, agapan nyo kaagad, huwag nyo pababayaan para hindi kayo magkaroon ng problema pagdating ng panahon sa electrical. Kasi yung electrical mga boss, magastos yan. Mas magastos ang electrical problem compared sa mechanical. Ayan. Sa electrical po kasi talagang hahanap kayo ng gagawa. Kailangan masinop yung inyong tagapagawa. Dahil kapag yun ay yun, nahirapan. Ayan. Meron din tayong mga pinapahirapan dito. Ayan, meron pa akong ayan, surrender din yung dalawang electrician ko. Pero itatry ko kung kaya ko talagang busisiin. Masyadong matrabaho kasi yung Nissan GX. Ayan. Kaya paalala sa inyo mga boss, huwag kayong pabalat sa inyong electrical. Naka-normally open yung kanyang fuel pump. Kaya nagkaroon ng short circuit. Nakita ko yung wiring ng GX, napakamaraming pinagbalatan na wire. Ayan. Huwag na huwag niyo pong pasusugatan yung mga electrical wirings nyo. Mag-lock ako. Hindi ko na tuloy nagamit ko naman. Nag-report daw ako. Yan, importante kasi mga boss, pagdating sa electrical, kailangan tuyong-tuyo po yan. Hindi dapat nababasa ng langis. Kaya, ayan, payo ko talaga sa inyo. Pag may mga tagas, agapan nyo. Huwag kayo magtipid. Kasi yung tinitipid nyo, doon din naman mapupunta, nagta-times pa. Ang sasakyan ay dapat ginagasusan kasi ginagamit po natin yan. Kapag tinipid nyo yan, ay pag nagkaroon ng problema, mas malaki yung sisingilin sa inyo. Mas malaki yung magiging danyos compared sa aagapan nyo pag may problema na. Saka naluluto yung wirings.
Saka, yan. Hanggat maaari mga boss, pag nagpalagay kayo ng electrical, palagyan nyo ng balot. Pakapalan nyo, huwag titipirin. Yan, sa electrical tape o kung ano pa mga pambalot. Lahat naman po yan ay pwede. Kaso gumagawa lang kung paano gagandaan nyo yung trabaho. Yan, dati nakaka-encounter pa ako ng mga electrical na wire. Ginagamit yung pang 220 sa bahay. Hindi po pwede. Kailangan pang 12 volt, pang 12 volts din po yung gamitin niya para hindi inaamag yung wiring. Good morning sa inyong lahat mga boss. Yan. Binalutan natin ng yung dugtungan, tapos babalutin na lang natin ng electrical tape. Yan. Para hindi nagkakalas. Yan. And okay, boss. Boss, pa-update ka lang kapag may available lang, sir. Yes, sir. Kapag may available na yan. Nasa labas na kami gumagawa. Ayan yung Subaru, sir. Kung nanonood kayo, pahatid na lang po dito sa amin ng lumang oil seal. At kami na lang ang gagawa ng paraan. Sayang po kasi yung space. Matagal na. Para naman may pasok kaming ibang unit. Gagawin ko na lang ng paraan yung oil seal mo para hindi tumagas. Ako nang bahala doon. Ang problema lang naman ng oil seal mo ay nabunot. Pwede pa yun. Kaysa naman po matagalan yung unit niya. Alam ko may hindi ganun kadali maghanap ng pyesa ng Subaru. Ayan, yung Subaru. Alam naman ninyo yan. Mahirap ang pyesa ng Subaru. Oil seal lang, wala tayong makuha ang kasukat. Kaya kung nanonood ka, sir, patid na po ng oil seal para may labas na yung unit. At marami po tayong pila. Ayan yung mga unit po na for pick up na, pa-pick up na po mga boss. Ayan, at hindi kayo makapagtanggap-tanggap.
Sir Christian Dave Sapeda, shoutout, good morning. Baka Sabado ko na lang madala ang auto gagamitin ko si this week. Copy sir. Welcome po. Partial mo na lang. Ah. Okay na? Oo. Sige. Okay na. I-send ko na, send ko na lang. Sige, sige. Different time lang naman yun. Ha? Different time. Ah. Kapagigit pa ano. Okay, no? Lang sobra na rin. Suka talaw ko na ako. Kaya wala ko. Yo, sapin yung ano, sapin kahoy pagpasok, lagay grasa. Para hindi masira. Ayan ma'am yung ano niya, kinakabit na. Ayan. Ito na yung papalit natin dito sa Honda Dimension mo. Ayan. Yung bago. Pag patat na ako nga, hawakan na ito. Grass.
Bye-bye. Sabi sa diri ka nga din ako. Ayaw. Hindi pa nakpak. Patay Discord. Yung Discord dos. Nawala. Discord dos. Laki ng hawi. Laki niyan. Laki ng hawi. Paano mo paparking yan? Laki ng hawi. Konti-konti lang kabig. Konti-konti lang kabig. Ang laki ng hawi. Daig pa kanto. Laki. Pakaliwa, kaliwa, kaliwa. Kinakanan ng kinakanan yan. Lagi. Ang layo na yan. Discord. Yan. Problema natin kailangan. Ayan ma'am, nakikita nyo. Umaalog yung ano nyo. Ayan, kahit pinalitan na po natin. Kinain yung ano ng compressor sa loob. Oh. Laki. Ay, nako. Wala. Lalagay tayo ng shim, pampasikip. Ayan, nakikita nyo ma'am. Kahit bago na. Masikip na lang yung bungad. Napatagal. Ayan, sige. Mamaya, gagawa natin ng paraan. Hanggang dito lang muna mga boss yung ating live. At ako ay magtatrabaho muna. Magandang araw sa inyong lahat. Thank you so much. Ayan. May trace pa ako dito. Bali, yung check engine niya nag-link pa. Ayan, hanapin ko muna. Maraming salamat. Magandang araw. Sana hindi naapektuhan yung inyong computer boxer. Ayan, check ko muna kung ano yung dapat. Magandang araw sa inyo. Ayan. Muna pa ako sa Muscovite. Search lang mga boss. Visual Gagams Almar. Thank you. Magandang araw.